Praise God, hallelujah. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid at sana'y nagiging masaya lagi ang inyong mga araw. So tayo mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral mga kapatid sa God, Where Are You? Tayo mga kapatid ay nasa chapter 7 ngayon. So tayo mga kapatid ay lumapit sa Panginoon sa mga oras na ito. Hindi pwedeng hindi siya kasama mga kapatid. No? Kailangan natin ang paglakip ng Panginoon at ang biyaya upang maging kasama natin at maunawaan natin ang ating pag-aaral. Hello, Leah. Bondicho. Good morning, my dear. Okay, at tayo mga kapatid ay lumapit sa Panginoon at tayo ay manalangin. Thank you. Praise God. Hallelujah. Dear Jesus, muli kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa araw na ito. Binigyan mo kaming muli, Panginoon, ng kalayaan upang ang buhay namin, Panginoon, ay magkaroon ng bahagi sa mga bagay na espiritual. Muli mo kami, Panginoon, O God, Lord Jesus, na samahan, Panginoon, at biyayaan mo, Diyos, ang aming mga kaluluwa, ang aming pangunawa upang sa gayon, Panginoon, Lord Jesus, mga bagay na naririnig namin, Panginoon, O God, at nagiging meditation ng aming buhay, Panginoon, Lord, hallelujah, ay makatulong ng malaki sa aming paglakad para sa iyo at ikaw, Diyos, hallelujah, masiyahan sa pagsunod na aming ginagawa, Panginoon, para sa pangalan mo. Pagpalain mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ng understanding upang sa gayon, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, ay maipamuhay namin ito at maging masunurin kami sa iyo. Dalangin namin ito, Panginoon, na nagpapasalamat, Lord, hallelujah, sa iyong banal at nag-iisang pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Hello, Sister Maris. Good morning and good day sa iyo. Okay, so tayo mga kapatid ay nasa chapter 7 at ang title nito mga kapatid ay God's Super Highway. God's Super Highway. Alam niyo, napakaganda mga kapatid ng topic natin ngayon. Okay, so ang sabi mga kapatid, meron siyang quotation dito mula kay Charles Stanley. Hello, Sister Christina. Good morning and thank you for watching. Sabi ni Charles Stanley, adversity is not simply a tool. It is God's most effective tool for the advancement of our spiritual lives. The circumstances and events that we see as setbacks are oftentimes the very things that launch us into periods of intense spiritual growth. Once we begin to understand this and accept it as a spiritual fact of life, adversity becomes easier to bear. Hello, Sister Bernadette. Thank you for watching and good day sa iyo. So, ang sabi mga kapatid ni Charles Stanley, ang atin daw adversity o kaaway mga kapatid ay hindi lamang simply a tool, no? Hindi lamang siya isang kagamitan, kung hindi ito ang most effective tool ng ating Panginoon Diyos para umabanse mga kapatid ang ating spiritual na pamumuhay. At ang mga circumstances o mga pagkakataon o pangyayari na nakikita natin na katulad nito na nakikita natin parang hadlang sa atin ay kalimitan na ito yung mga totoong mga bagay na nagbubukas sa atin sa mga pagkakataon ng intense spiritual growth. O, kita nyo, intense pa ha? Matinding spiritual growth. Ibig sabihin, bigla tayong umangat. Ayan. Nakakita na ba kayo mga kapatid o meron ba kayong alam na estudyante na nag-aaral na dapat ay grade 3 siya pero umangat siya hanggang grade 6 o nalagpasan niya ang 2 grades mga kapatid dahil sa umabanse ang kanyang karunungan. So ganito ang katulad nun, intense spiritual growth. Hello Jim Nak and Sister John Lee, thank you for watching. Good day. Good day sa iyo. Okay, so ang sabi mga kapatid, no, kapag tayo nagsimulang makaunawa ng bagay na to at inaccept o tinanggap natin mga kapatid bilang isang spiritual na fact, no, katotohanan sa ating buhay o katibayan sa ating buhay, ang kaaway natin mga kapatid, ang adversity natin ay nagiging madali nating dalhin. Ayan. So ang reference natin dito mga kapatid ay Isaiah 40 verse 3. Listen, sabi ni Isaiah, listen, it's the voice of someone shouting, clear the way through the wilderness for the Lord. Make a straight highway through the wasteland of our God. Ayan mga kapatid, no? So makinig daw makinig daw tayo. Okay, at ang sabi mga kapatid, merong tinig
ng isang sumisigaw na nagsasabing, liwanagin ninyo ang daan sa wilderness para sa ating Panginoon at ituwid natin ang highway, maglagay tayo ng straight highway sa pamamagitan ng isang wasteland. Yung kapag sinabi natin wasteland, parang pinabayaang lupa. Yan, para sa ating Panginoon. Okay, so ang sabi mga kapatid bilang introduction ng ating pag-aaral, sabi dito, maaring parang nakaka-surprise na ang wilderness mga kapatid ay ang dako na kung saan ay nakalocate ang highway o super highway ng ating Panginoon. Na doon pala siya natin masusumpungan sa isang wilderness, yung super highway na ginawa doon ng ating Panginoon. At ito mga kapatid ay daan upang siya ay mag-prepare sa atin ng pagkakataon upang tayo mga kapatid ay gawan niya ng isang napakalaking changes sa buhay natin. So ito ay nagiging daan upang ma-exalt ang ating buhay kung paano ang Panginoon ay nabuhay at kung paano siya nag-iisip. Ayan. Hello Sister Medi, good morning din sa iyo. Okay, at salamat sa revelation ng kanyang mga salita. Amen. So, ang sabi niya mga kapatid sa Isaiah chapter 35:6 and then verse 8, no, ang sabi niya, for waters shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. A highway shall be there and a road, and it shall be called the highway of holiness. So, doon siya gumagawa ng highway mga kapatid, no? Ang isang super highway na ginagawa ng Panginoon at isa lang ang pangalan noon. So ang highway ng ating Panginoon mga kapatid na nasa wilderness ay hindi kagaya ng mga highway na nakikita natin dito sa mundong ito. Kagaya ng Highway A14, kagaya ng Highway 1299, ano? At sasabihin nating route number 66, route number 54, no? So hindi kagaya ng highway na narito sa lupa ang highway na ginagawa ng ating Panginoon. Hello, Sister Vicky Alejandro. Thank you for watching. Amen. That's right po, sabi ni John Lee. Okay, so, ang sabi nga mga kapatid, no, ang isa sa mga definition, mga kapatid, na meron ang holiness, ang ibig sabihin ng unang definition nito, mga kapatid, ay state of being pure. No? Kalagayan ng pagiging dalisay. Yan. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yan. Sapagkat nakikita natin ang ating Panginoon kapag dalisay ang ating mga puso. Ang tanong, dalisay ba ang ating mga puso? So, tingnan natin sa pag-aaral na ito at malalaman natin kung paano nagiging dalisay ang ating puso sa pamamagitan ng pag-aaral natin ngayon. Hello, Sister Girlie. Anak, good morning. Okay. So, meron siya mga kapatid na testimony muli, mga kapatid, personal testimony niya na sabi niya mga ilang dekada na raw mga kapatid ang nakakalipas nang siya ay still young man pa mga kapatid, no? At nagsisimula pa lang sa ministry. At sinabi ng Panginoon sa kanya isang araw na siya mga kapatid ay bibigyan ng Panginoon ng isang purified na buhay. So, na-excite siya mga kapatid, no? At yung pagkasabi niya sa kanya ng ating Panginoon, sa kanyang excitement, sinabi niya sa kanyang asawa na si Sister Liza, at excited siya na tatrabahuhin ng Panginoon ang kanyang buhay at aalisin ng Panginoon ang kanyang mga impurities. Ngayon, samantala mga kapatid na nandoon siya sa gayong kalagayan, nag-e-expect siya mga kapatid na lalo siyang magiging mabuting tao, magiging holy ang buhay niya mga kapatid. Pero taliwas sa kanyang inaasahan ang nangyayari sa kanya. Sapagkat sa bawat araw na dumarating sa buhay niya, para bagang lalong sumasama ang ugali niya. Ito yung sinabi ng ating author mga kapatid. Bakit ganon? Sabi niya, parang lalong gumagrabe ang ugali ko. At kahit na yung ugali na parang hindi ko nakikita sa sarili ko, ay nakikita ko ngayon. At siya mga kapatid ay lumapit sa Panginoon, nagtataka siya, hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na nangyayari sa kanya. At ang Panginoon ay tinanong niya at ang sabi niya, bakit yung aking mga bad habits ay lalong nagiging worse, ang sabi niya. At ang Panginoon ay sumagot at ang sabi ng Panginoon, sapagkat ipupurify kita. At upang ma-purify ka ay kinakailangang gawin ko yon hindi sa pamamagitan ng sarili mong strengths.
Okay, so hello Sister Christina and Sister Brenda and May. Thank you. Okay, so ang sabi mga kapatid ng Panginoon ay gayon, ginagawa mo sa iyong sarili sa sarili mong lakas ang sinabi ko sa iyo na para bagang ikaw ang gumagawa sa sarili mo para ma-purify ang iyong sarili. Pero nakikita mo ang kabiguan mo. Sapagkat ako ang magtatrabaho, ang sabi ng Panginoon, ako ang magtatrabaho para sa iyo. At ang ginagawa mo ay ang iyong own way. Subalit, ang kailangan upang ma-purify ka ay ang mangyari ay ang aking way, ang sabi ng Panginoon. So, wala siyang ka-idea mga kapatid, no? Na magiging gayon ang sasabihin ng Panginoon at ang mga wilderness na kanyang pagdaraanan. So, at yun mga kapatid ay tumagal ng 18 months. Yung journey niya mga kapatid sa wilderness para ma-purify ang kanyang sarili mga kapatid ay dumaan siya sa wilderness for 18 months. Okay, at ang sabi nga, His ways are not our ways. So, meron pa siya mga kapatid na testimony tungkol sa ministry sapagkat maibigay ng ating author mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. At siya mga kapatid ay naging acquainted mga kapatid sa isang minister na ang pangalan ay T.L. Osborne. At dahil sa siya mga kapatid ang host ng mga dumarating na mga preachers, na mga ministers, siya ang kumukuha sa kanila doon sa airport para dalhin doon sa kanilang church na nasa Dallas, ay nagiging kakilala niya ang mga missionaries. At naging favorite niya mga kapatid si T.L. Osborne sapagkat naging acquainted sila sa isa't isa, nagiging malimit yung pagpunta doon ni T.L. Osborne at hanggang sa sila mga kapatid ay naging familiar na sa isa't isa. At sa hindi inaasahan niyang pagkakataon, ang Panginoon ay muling nangusap sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ay siya raw ay magtatrabaho kasama ng mga Osborne, no? At tuwan-tuwa siya mga kapatid, excited siya doon sa sinabi ng ating Panginoon. At sinabi niya yung muli sa kanyang asawa, hello Brother Doms, Bijek, and Sister Margarita. Sinabi niya uli ito mga kapatid sa kanyang asawang si Sister Liza. At tuwan-tuwa siya mga kapatid na magtatrabaho siya kasama ng mga Osborne, si T.L. Osborne at ang kanyang asawang si Daisy. And then mga kapatid, no, ang sabi ng Panginoon sa kanya, someday you'll serve Him. You'll work for Dr. Osborne. Ayan ang sabi ng Panginoon sa kanya. So yung excitement ngayon mga kapatid, hello si Leonila, classmate, thank you for watching. Kumusta ka na? And Sister Rose, good morning. Okay, so ang sabi mga kapatid, no, sa kanya mga kapatid na karanasang iyon sa Panginoon, sa kanyang narinig mula sa ating Panginoon. So nag-e-expect siya mga kapatid na soon ay mangyayari yon. At sa kanyang immaturity, ang sabi nga niya, no, ay nagpaalam siya doon sa magpapaalam siya, nagplano siya na mag-resign mga kapatid sa kanyang position as youth pastor. At inisip niya na yon ay magiging daan upang siya mga kapatid at si Sister Liza ay makarating doon sa Colorado na kinaroroonan mga kapatid ni T.L. Osborne upang magtrabaho doon sa kanila. And then 3 days mga kapatid bago dumating yung appointment niya doon sa kanyang pastor at ang plano niya nga ay mag-resign, no? So humingi siya ng appointment. So doon sa last day bago yung appointment mga kapatid, 3 ang pastor na tumawag sa kanya ng iisang araw lang. At pinipigilan siya, parang napagkasundoan nyo na ba ni Sister Liza, sang-ayon ba siya sa plano mo na mag-resign ka? At sabi niya, oftentimes ay lagi niyang sinasabi na ako'y susunod sa iyo dahil asawa kita at ako'y magpapasubmit sa iyong kagustuhan, pero sasabihin ko sa iyong hindi sumasang-ayon ng aking kalooban. So, yun ang sinasabi sa kanya ni Sister Liza. Hello Jim, thank you for watching. So, gayon ang nagiging sitwasyon at ipinipilit mga kapatid ng ating author sapagkat siya ang lalaki, ang sabi niya ako ang head of the family at kinakailangan niya na magpasubmit sa aking direction. Ang sabi pa nga ng ating author, oh how immature and stupid my thoughts are. Sabi niyang gano'n, no? At
nang ito mga kapatid ay mangyayari na, so tatlong pastor ang tumawag sa kanya. Sabi niya, pinapaalalahanan niya, pag-isipan mong mabuti kung ito'y kalooban ng Panginoon. And then, pagkatapos noon mga kapatid ay nagpasya na siyang ganon at handa na siya na mag-resign mga kapatid, no? At sa pagbubulay-bulay niya, ang sabi niya, parang hindi nga yata kalooban ng Panginoon, sinabi niya. And then, pasya na niya mga kapatid na mag-resign, kaya naparoon siya at sinabi niya yon sa kanyang senior pastor. At walang magawa ang kanyang senior pastor. And then, plano na nila mga kapatid na mag-flight silang mag-asawa patungo doon sa lugar ni T.L. Osborne. And then, nakikibit balikat mga kapatid si Reverend Bieber sa mga yun, yung parang umaayaw mga kapatid, tumatanggi sa kanyang plano. So, pinagkikibit balikat lang niya yon. And then, mga kapatid, no, pagkatapos mga kapatid ng meeting niya doon sa pastor at saka sa kanyang asawa, nakasama ang kanyang asawa, mga kapatid, at sila'y nakauwi na, siya mga kapatid ay nagpalit ng damit para siya ay mag-gym. At samantalang siya nando doon, ay tumawag mga kapatid si T.L. Osborne. At ang sabi niya mga kapatid, 90 minutes silang nag-usap. So more than an hour, no? So ang sabi mga kapatid ay ini-encourage ni T.L. Osborne siya at ang kanyang asawa na pumaroon sa kanila dahil yung bibigyan sila ng posisyon upang magtrabaho sa kanila sa ministry na meron sila dahil napakalawak mga kapatid ng ministry na hinahawakan ni T.L. Osborne. At siya yung merong pinakamalaking church mga kapatid sa Amerika, ang sabi niya noon. So, sinabi ni T.L. Osborne sa kanya yung kanyang mga plano na siya ay bibigyan niya ng position doon sa isang pioneering church. At yun ay magiging prototype or example mga kapatid sa mga pinaplano pang itatanim ng mga churches. And then mga kapatid, sapagkat si T.L. Osborne ay humahawak mga kapatid ng massive crusades, na malalaking mga crusades, ano? And then mga kapatid, no, na-excite na naman mga kapatid lalo si John Beaver at sa pag-uusap nila mga kapatid ay yung maligayang-maligay siya, sobrang excited niya, nang sabi niya gusto niya lumundag na parang maaabot niya ang siling ng kanilang tahanan dahil sa kanyang excitement. Pero pagkatapos noon mga kapatid ay meron siyang nararamdaman mga kapatid sa kanyang sarili na hindi ganap ang nagiging joy niya. Hello Sister Rowena, thank you sa message mo, napaka-sweet ng message mo, thank you. Okay, no? Hindi pa kita nare-reply pero later on i-reply kita. Thank you so much. Sister Vicky Alejandro, praise the Lord, amen. So, ganun ang nangyari sa kanya, yung excitement niya. Pero meron siyang nararamdaman na hindi fullness ang kanyang joy, no? Hindi full. At merong konting lungkot na nararamdaman niya na para bagang sumisiksik sa kanyang kagalakan. At sinabi niya, no God, wag mo sabihin na hindi na naman ito ang time para sa akin sa pagkakataong ito. Ipinangako mo yon sa akin long time ago. Sabi niya, 7 years na kasi, o 6 years na kasi ang lumilipas mula nang sabihin sa kanya ng Panginoon na siya ay magtatrabaho with the Osbornes. At itong pagkakataong ito, iniisip niya na yun na ang katuparan niyaon. Hello Sister Maria, good morning din sa iyo. And blessed day sa ating lahat daw, sabi niya, no? Blessed day din sa iyo, Rowena and Sister Myrna. Thank you for watching and God bless you too. Okay, so ang sabi mga kapatid, no, yung check mga kapatid ay hindi umaalis doon sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. So nandoon yung checking ng ating Panginoon. Kine-check ang kanyang sarili mga kapatid, no? At pinipilit mga kapatid ni Reverend Bieber na sa pamagitan ng prayer, dinagdagan pa niya ang oras ng kanyang prayer, ino-overcome niya yung lungkot na nandoon na sumisilid sa kanyang puso. At gusto niya mga kapatid na matagumpayan yun sa pamagitan ng prayer. Pero dahil ang Diyos ang gumagawa sa kanya, ay hindi mangyari ang kanyang gusto. Nananatili doon hanggang sa tumawag siya mga kapatid kay T.L. Osborne at sinabi niya yung kanyang nararamdaman. Sinabi muna niya yun sa kanyang asawa at sabi niya, bakit ganoon?
At sinasabi rin ng kanyang asawa, kahit ako ay meron din akong gayong kalungkutan na nararamdaman. So pareho tayo. So nagpasya silang mag-asawa at lalo na si John Beaver na tawagan uli ang Osborne at sabihin ang kanilang nagiging pakiramdam. At ang sabi ni T.L. Osborne sa kanya, ito ay pinaplano ko sa inyo sapagkat minamahal ko kayo at alam kong mahal nyo rin kami at alam kong mahal mo ang ministry. Pero siguro ito ay hindi sa Panginoon sa ngayon. Hello, Sister Gracia. So sa madalit sabi mga kapatid, no, ay nabaliwala ang excitement niya at lumubog bigla mga kapatid ang mga pangarap niya, no? So, hindi niya maintindihan kung bakit. Hanggang sa minsan mga kapatid ay nandoon siya sa labas ng kanilang bahay o maaring naglalakbay siya mga kapatid dahil sabi niya nakarating siya doon sa lugar na walang katao-tao at bumaba siya ng kanyang sasakyan at doon ay sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi niya na tinatanong niya ang Panginoon. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit mo ito give up para sa akin? Sabi niya, 6 years ago na ang lumilipas ng sabihin mo yun sa akin. At hanggang ngayon, wala pa. Bakit? Ang sabi niya. So, nandoon mga kapatid yung damdamin na yung bang parang na-frustrate siya mga kapatid doon sa pangyayari yon, no? At ang Panginoon mga kapatid ay napakabuti at sumagot ang Panginoon sa kanya. Sapagkat ang sagot ng Panginoon, because I wanted to see if you were serving me or the dream. Yan ang sagot ng Panginoon sa kanya. Sapagkat gusto kong makita kung ang pinaglilingkuran mo ay ako or ang iyong pangarap o ang pangarap. Okay, so ang Panginoon mga kapatid kapag inaayos niya ang sarili natin mga kapatid ay kahanga-hangang totoo. Nandoon ang pag-guide niya upang dalhin tayo sa focus na ang focus natin dapat ay maging siya, hindi yung focus natin ay doon sa ating pinapangarap na kapag hindi nakukuha natin mga kapatid tayo ay nagdaramdam. So, ang ibig lang sabihin noon mga kapatid ay hindi na ang Panginoon ng ating pinaglilingkuran kundi yung ating pangarap, yung ating ginugusto na makita para sa ating sarili. So hindi na yung para sa Panginoon. Kaya kapag hindi nangyayari ay na-stumble tayo mga kapatid, no, at tayo ay na-frustrate. Nasasaktan tayo at meron ay nawawala, no? Kasi hindi binigay sa kanya yung posisyon na ginugusto niya. So, dito makikita natin mga kapatid ang mga pagtutuwid ng ating Panginoon sa mismong testimony mga kapatid ng ating author. So, tinanong niya ang Panginoon at ang sagot ng Panginoon sa kanya ay gayon, because I wanted to see if you were serving me or the dream. At siya mga kapatid ay natilihan. Natigilan siya mga kapatid, no? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pinaalala sa kanya si Abraham. Kaya nga, sinubok ko si Abraham kay Isaac doon sa altar. Sapagkat gusto kong makita sa kanya kung ang kanyang paglilingkod ay para sa akin or para doon sa mga pangako na ipinangako ko sa kanya na ibibigay ko sa kanya. Kaya tinignan ko kung kaya niyang ibigay ang kanyang anak na si Isaac sa akin. At doon ay nakita ko na ang paglilingkod ni Abraham ay totoo para sa akin. So, natupad ang pangako mga kapatid ng Panginoon kay Abraham at yun mga kapatid ay nangyari sa kanya. So yung bagay na yun mga kapatid ay sumagot sa lahat ng tanong na meron mga kapatid. Si John Beaver ang sabi niya at yung mga nagdaang couple of weeks mga kapatid na pag i-struggle niya tungkol doon ay nasagot ng lahat ng sinabi sa kanya ng ating Panginoon. At bigla mga kapatid, nakaramdam siya ng explosion of joy, hallelujah, na naramdamin niya sa kanyang sarili na para bagang sabi niya, lalong parang napakaganda ng asawa niya sa kanyang paningin, para bagang lalo siyang na-inlove sa asawa niya at saka sa kanyang anak, na para bagang ang bahay nila ay biglang napakaganda, no? Gumanda ng napakaganda at lahat ay nakita niya ay naging napakaganda. So yun yung idinulot mga kapatid ng pakikipag-usap ng Panginoon sa kanya at pangunawa na ipinarating ng Panginoon sa kanya. Ngayon, tungkol naman mga kapatid doon sa kay T.L. Osborne mga kapatid, no, ay na-realize niya na kapag ang Diyos mga kapatid ay nagkaloob na siya makapagtrabaho doon kay T.L. Osborne ay meron na siyang privilege na makapaglingkod sa kanya at sa maraming pagkakataon na darating sa buhay niya kapag mga kapatid
nandoon pa man siya sa Dallas. Ibig sabihin, kahit na hindi pa dumarating yung time na siya naglilingkod doon, kagaya ng pangako ng Panginoon, ay ginagawa na niya ang mga bagay na pinapangarap niyang gawin kung kasama na niya si T.L. Osborne. So, ang kanyang resignation, mga kapatid, ay naging okay naman at lumapit siya, mga kapatid, doon sa kanyang senior pastor upang humingi ng sorry at humingi uli ng pagkakataon. Ang sabi nga niya, mga kapatid, ang pakiramdam ko ay napakaliit ko, sobrang liit ko. Ang sabi niya na para bagang sa kaliitan ng pakiramdam ko ay kaya kong lumusot doon sa ilalim ng pintuan, no? At gayon ang aking pakiramdam. Pero naging napakabait ng kanyang senior pastor sa kanya at binigay uli ang kanyang posisyon na open pa naman ng mga panahong yaon at wala pang na-replace sa kanya. And then sa trabaho, mga kapatid, ay binigyan din siya ng mga kapatiran, mga kapatid, na mga part-time jobs. So hindi siya nawalan. So pagkatapos ng mga kapatid ay makikita natin ang maganda na ngayong kalagayan ng kanyang buhay. Now, ang sabi niya dito, the purification path. Ayan. So, dumirito tayo, nagiging buhay na testimony sa atin ng ating author, mga kapatid. At sana nakaka-relate tayo kung tayo ay mayroong mga pangyayaring gayon sa buhay natin. Ano? So, ang sabi dito, the purification path. Ito na yung daan kung paano tayo ay mapupurify. No? So, for centuries, mga kapatid, no, sa mga panahong nagdaan, mula nang ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, mga kapatid, no, ang kanyang mga followers ay nagnanasa, mga kapatid, at nagpipilit na ma-achieve ang holiness, maabot ang holiness sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan or abilidad. Sa katotohanan, ang whole church denominations, mga kapatid, no, na isinilang sa mundong ito mula nang dumating ang ating Panginoon, no, ay nagkakaroon, mga kapatid, ng resulta ng useless attempts to be pure. No? Futile attempts. Ibig sabihin ng futile ay useless attempts. Yung useless na pagtatangka, mga kapatid, na maging dalisay. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagpapaalipin natin sa ating mga sarili bilang mga alipin ng batas, ng law ng ating Panginoon. Subalit, sapagkat ang holiness, mga kapatid, holiness is a work of God's grace. Ito ay nangyayari, mga kapatid, o ito'y gawain, mga kapatid, ng biyaya ng ating Panginoon. So, ang holiness ay biyaya ng ating Panginoon. Hindi, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagtanggi lamang sa ating laman. O sabihin nating outward restriction of the flesh. Ibig sabihin, mga kapatid, sumusunod lang tayo kahit napipilitan. O yun ang ibig sabihin, mga kapatid, no? So, God gives grace to the humble, not to the proud. Okay? So, ang proud person, mga kapatid, no, yung mapagmataas na tao. Ito, Sister Sally and JJ, good morning sa inyo, mga kapatid, at God bless. Sister Margarita. So, nagbibigay o nagkakaloob ang Panginoon ng biyaya sa mga nagpapakumbaba, hindi sa nagmamataas. No? At ang proud person, mga kapatid, ay nag-iisip na ang holiness ay pwedeng maabot sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nakasulat na palatuntunan, ng guidelines, at saka ng regulation. Ito kasi yung regulation sa church, kinakailangan nakaganito kami, no? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, ang hirap nga hindi ko nga gusto to pero yun mga kapatid ang ibig sabihin nun. So, hindi nagmumula sa puso. Hello Maynak, good morning, and Sister Maria, good morning sa inyo. Okay, so hindi nagmumula sa puso ang tinatawag na pagsunod sa outward holiness. Pero ang biyaya ng Panginoon ay dumarating sa atin at bumabago ng totoo sa buhay natin kung ang ating ginagawa ay talagang nagmumula sa ating puso. Ayan, mga kapatid, no? At sana, mga kapatid, ito'y ginagawa natin dahil nagkaroon tayo ng conviction mula sa ating Panginoon at handa ang ating puso na sumunod. Yan. So, ang karamihan daw sa atin, mga kapatid, ay nagpupumilit na sanayin o abutin ang holiness, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga sulat na nasa New Testament or sa pamamagitan, mga kapatid, ng unscriptural convictions. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sinabi sa iyo kasi ng ganito. Kinakailangan kasi ganyan ka o ganito tayo. So, naunawaan mo yon
At pagkatapos mga kapatid ay nagpe-fail tayo miserably. No? Ayoko ano na ako, hirap-hirap naman kasi. So, nag-give up tayo ng gayon. O, di ba mga kapatid? Kaya kinakailangan ang palatuntunan ng Panginoon mga kapatid, no? Kung ito man ay itinuturo, talagang kailangang ituro mga kapatid upang tayo ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon, dumuon sa ating puso ang pagsang-ayon. Ibig sabihin, gagawin natin sapagkat naroon ang willingness natin, hindi yung nahihirapan ng ating sarili na sumunod. Okay, so katulad mga kapatid na mga Hudyo, na sila mga kapatid ay nagpumilit mga kapatid unsuccessfully, hindi naging matagumpay upang makamtan nila ang kaligtasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-iingat ng batas. Walang nakasunod sa kanila sa batas. Lahat sila mga kapatid ay nagkulang sa palatuntunan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At hindi nila mailakad mga kapatid ang kabanalan sa pamamagitan ng pag-iingat doon sa mga rules na yon. So, marami mga kapatid ay tinanggihan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga legalistic ideas na patungkol mga kapatid sa behavior or activities. Kaya malimit mga kapatid ay lumalabas din ang sarili nating kulay. At doon tayo mga kapatid nakakasakit, doon tayo nahihirapan. Bakit? Sapagkat ang ating pagsunod ay hindi nanggagaling sa ating mga puso. Siguro nasiyahan lang tayo, maaring nakakita ka na ang ganda ng nasa praise and worship at gusto mong nandoon ka. So wala yung mga kapatid conviction na nanggagaling sa puso. Gusto mo lang makita ang sarili mo na nandoon. Kaya kapag ikaw ay nasasaktan o nahihirapan, mga kapatid, ay lumalabas ang talagang nandoon na kulay o nilalaman ng ating mga puso. At doon na nagkakaroon ng problema. Ayan mga kapatid, no? So, ang ating outward limits mga kapatid ay na-establish sa isang attempt mga kapatid o pagtatangka na ma-obtain ang inward purity. No? At ang inward purity mga kapatid, kailangan kasama natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos para ang ating purity sa loob ay mangyari. Ayan, ang kalinisan sa ating loob ay mangyari. Okay. Subalit ang Panginoon mga kapatid, tandaan natin, hindi siya tumitingin sa outward form of holiness. Hindi ibig sabihin mga kapatid na okay lang pala naman eh. Hindi ganon mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ng Panginoon, kasi kapag malinis ang ating puso, hindi mahirap linisin ang labas. Kaya ang concern ng Panginoon mga kapatid ay ang ating kalooban. Hindi yung, nakaganyan ka na, good, excellent. Pero ang puso natin mga kapatid ay hindi nababago. So, yun ang ibig sabihin na ang concern ng Panginoon mga kapatid na kanyang tinitingnan na yung ating kalooban sapagkat alam niya na kapag tayo mga kapatid ay dumating doon sa pagsubok, madali nating i-give up ang nilinis natin sa labas sapagkat ang loob ay hindi nalinisan. Okay? Sana na-take niyo yun mga kapatid, no? So, gusto ng Panginoon mga kapatid ang inward change ng ating mga puso para magkaroon ng purity at mag-produce ito mga kapatid ng pure conduct. So, si Jesus mga kapatid ay nagsabi sa Matthew 23:26, first, cleanse the inside of the cup and dish, ibig sabihin the heart, that the outside of them may be clean also. Kapag malinis ang loob mga kapatid, hindi problema ang linisin ang labas. Madali nang linisin ang labas. Pero ang linisin mo ang labas at hindi mo masyadong pahalagahan ang loob, doon tayo nagkakamali mga kapatid, no? Maganda kang tingnan mga kapatid sapagkat nasunod mo outwardly ang holiness. Pero ang mahirap mga kapatid ay ang pinabayaan natin ang loob. Parang tinakpan lang natin ang dumi. No? Itinago lang natin ang dumi. At yun ay hindi maaring hindi mangangamoy. Ayan. Dahil mabubulok ang dumi sa loob. At mangangamoy ito. Okay. So kapag ang puso natin mga kapatid ay dalisay, hindi tayo magnanasa mga kapatid na gumawa ng mga bagay na magbibigay ng dishonor o magdi-dishonor sa ating Panginoon. Sabihin ay gagawa tayo ng mga maling gawa para mawalan ng karangalan ng ating Panginoon. Kaya kung malinis ang ating puso, hindi natin magagawa ang gayong bagay. So tayo ay mananatili mga kapatid na magiging malayo doon sa mga
maruruming bagay, kagaya mga kapatid ng nakikita natin sa internet, mga pornographies, mga kapatid, na kung ito mga kapatid ay talagang dalisay ang ating puso, hindi tayo mapupukaw sa mga gayong bagay, na manunood tayo ng mga maling panoorin, mga malalaswang panoorin mga kapatid, at hindi tayo magsusuot ng mga damit na kung saan ay mahalay tingnan sa isang babae lalo, o kahit sa lalaki, no? Meron din kaya mga sexy dress ang mga lalaki. At yun ay hindi bagay sa mga Kristiyano, mga kapatid, no? So, a man or a woman, mga kapatid, no, ay maaaring makapagyabang sa kanilang mga sarili na kami mag-asawa ay matagal na nagsasama, hindi kami nagdi-divorce. Pero, ikaw naman ay nanunood, mga kapatid, ng mga malalaswang bagay doon sa internet. No, anong ibig sabihin? Nandoon ang adultery mo at ang fornication ng iyong puso, mga kapatid. Dahil nandoon ang kinahihiligan mo. Okay? So, yun ay naghahatid sa atin ng karumihan ng ating puso, at yun ay naghahayag lang na gayon ang nilalaman ng mga puso natin. Hello, Sister Aida and Sister Vicky Alejandro. Hello. Thank you sa inyo and God bless din. Okay, so ang ating puso, kapag ito mga kapatid ay pure, ang computer or smartphone mga kapatid ay hindi magiging dahilan upang ang ating mga kapatid sarili ay pabayaan natin na masiyahan doon at maging alipin noon, mga kapatid, no? Maaaring nakakatulong ang technology, totoo, sa atin, pero nakakatulong din ito para maging impure ang puso natin. At doon tayo mag-take attention, no? So, nasa kalagayan ng ating puso ang nagbibigay ng determinasyon natin, mga kapatid, no? Ito ang gumagawa ng ating determinasyon. So kung ating puso, mga kapatid, ay dalisay, magnanasa tayo, mga kapatid, na mga bagay na dinedesire lang ng ating Panginoon. So ang wilderness, mga kapatid, ay sabi dito, the wilderness is one of the crucibles God uses to purify our motives and intentions. So ang wilderness ay isa sa mga severe trials or testing, mga kapatid, na ginagamit ng ating Panginoon upang ma-purify ang ating mga motives at ang ating mga intention. So, kaya tayo dumadaan doon sa wilderness ng buhay. So, ang process ng Panginoon, mga kapatid, upang i-prepare ang ating mga puso upang maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay kinakailangang ma-purify muna tayo. Okay? So, inire-raise, mga kapatid, no? Pinalalaki ng Panginoon ang generation ng tao sa panahon natin ngayon upang maipakita niya ang kanyang glory, hindi para sa kanyang sarili lang, kundi sa pamamagitan ng mga tao na nagbibigay ng kanilang mga sarili upang maging larawan ng ating Panginoon ang kanyang buhay, at ang kanyang karakter, mga kapatid, ay ating ipinamumuhay. Ibig sabihin, una-unawaan natin ang karakter ng ating Panginoon, yun ang ating sinusundan. Kaya nga, ang sabi, mga kapatid, ng 2 Timothy 2:20 and 21, ang sabi ni Paul kay Timothy, "But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from sin and iniquity," ulitin ko yon. "Therefore, if anyone cleanses himself from the sin and iniquity, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work." So, meron palang dalawang klase, mga kapatid, ng vessels. Ang isa, mga kapatid, ay vessels of honor, at ang isa ay vessels of dishonor. So, alin tayo dito, mga kapatid, no? So, ang Greek word daw, mga kapatid, ng word na dishonor ay atimia. Na ito, mga kapatid, ang ibig sabihin ay reproach, kapintasan, shame, kahihiyan, vile, waste o kasamaan, mga kapatid, or evil, no? So, ang Greek word, mga kapatid, sa word na honor ay time. Oras, time. At ang ibig sabihin noon ay precious. So, yun, mga kapatid, ang honor. Ang honor mula sa Greek word na time, ang ibig sabihin ay precious. So, ang sabi, mga kapatid, no, sa Jeremiah 15:19, "If you take out the precious from the vile, you shall be as my mouth."
Yun mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Kapag aalisin mo ang mahalaga, ang precious, no? Ito yung vessels of honor. Kapag inialis mo ang vessels of honor, ang mga precious, mula doon sa masasama, sabi niya, ikaw ay magiging aking bibig, ang sabi ng Panginoon. Katulad ka ng aking bibig, ang sabi ng ating Panginoon. So, napakaganda pala mga kapatid kapag tayo ay napabilang doon sa vessels of honor. Nang ibig sabihin noon ay precious. Yan, mga kapatid, no? So, si Malakay, mga kapatid, ay nagsabi ng bagay na ganito. Malakay 3:3. He will sit like a refiner of silver, burning away the dross. He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer acceptable sacrifices to the Lord. Yan mga kapatid, no? So, ang mga Levites, mga kapatid, ay foreshadow ng mga royal priest ngayon. Sapagkat ang sabi ng 1 Peter 2:9 ay tayo ay a chosen generation, a royal priesthood. So, ito ang kagaya natin. So, ang mga Levites doon sa Old Testament ay foreshadow ng priesthood sa New Testament. At yun mga kapatid ay kabilang tayo. So kung tayo nabibilang mga kapatid sa royal priesthood, kinakailangan natin mga kapatid ang tayo ay ma-purify. No? Na walang iba yun mga kapatid kung sino man mga kapatid ang sumusunod sa ating Panginoon at nagnanasang maging followers ng ating Panginoon, ikaw ay mapapabilang mga kapatid o nabibilang ka na doon sa tinatawag na royal priesthood. So, ito mga kapatid ay ikino-compare ng ating Panginoon ang pagpupurify sa atin bilang mga kasama doon sa royal priesthood. Ang pagpupurify ng Panginoon ay dadaan mga kapatid sa refinement kagaya ng gold and silver. O kita nyo mga kapatid? Kaya ngayon, tingnan natin mga kapatid kung papaano mga kapatid ang ginagawa sa gold. Okay, so ang gold mga kapatid ay merong napakagandang kulay ng yellow, no? Iba siya sa mga pangkaraniwang yellow. Kapag nakakita tayo ng gold, iba yung pagka-yellow niya at ito mga kapatid ay nagbubunga ng soft metallic glow. Sabi soft metallic glow. So nag-glow siya mga kapatid kaya nga nakakaakit ang gold, 'di ba, no? At ito mga kapatid ay nakikita natin karaniwan mga kapatid small quantities lang ng gold mga kapatid ang nakikita natin, pero napakadalang mga kapatid yung makakakita tayo ng pure gold, no? At hello brother Frederick, thank you for watching and blessed morning din sa iyo. Okay, kapag ang gold mga kapatid ay na-purify, ito ay nagiging soft, pliable, ibig sabihin ay flexible, and malaya siya, free from corrosion or other substances. Ibig sabihin, wala siyang kahalo na ibang substance. Kapag ang gold daw mga kapatid ay may kahalong ibang metal, kagaya ng copper, iron, or nickel mga kapatid, no? Ito ay nagiging matigas. Mas mahirap siyang hubugin mga kapatid, less flexible or pliable. At nagiging more corrosive. Sabihin, nagiging matigas lalo siya. So, ang mixture na yon mga kapatid, no, ng ibang substance na kagaya ng copper, iron, or nickel, ang tawag doon mga kapatid ay alloy. At ang higher percentage ng another metal mga kapatid ay lalong nagpapatigas sa gold. Mga kapatid, kapag may ibang kahalo na metal ang gold, lalo itong tumitigas. Hindi siya pure gold. Okay? Ngayon, kabaliktaran noon mga kapatid, no, the lower the percentage ng alloy o ng mixture ng ibang substance, nagiging mas soft lalo at flexible ang gold. Ayan. So, ngayon nakikita ngayon natin mga kapatid, ang sabi mga kapatid, ang pure heart, a pure heart before God is like pure gold. Ayan. So, a pure heart is soft, tender, and pliable. So, tayo ba mga kapatid ay flexible? Kung saan ba tayo dalhin mga kapatid ng Panginoon, magagawa ba natin ang tayo'y sumunod kasi flexible tayo or pliable? Or matigas tayo mga kapatid, no? Kapag ba sinabi ng Panginoon na pumunta ka doon, paparoon ka, makagagawa mo kaya, gawin mo yan, magagawa kaya natin?
No. So, ito ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya, ang Hebrews 3:7-8 ay nagsabi ng ganito. And then, lundag tayo sa 13. Today, when you hear His voice, don't harden your hearts, as Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened. Ayan mga kapatid. So ano ang pwedeng maging mixture na ibang substance sa ating puso? Sin. Disobedience. Mga kapatid. Yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay hindi maging pure. Bakit hindi mapadalisay ang ating puso ng ating Panginoon. Pansinin natin mga kapatid today when you hear His voice, don't harden your hearts. So nasa sa atin yon. Hindi ang Diyos ang magtatrabaho mga kapatid, no? Nasa ating pagsunod, nasa ating pagsasakatuparan. Kaya kapag tayo ay tumanggi at niresist natin ang salita ng Panginoon, merong kahalo dito mga kapatid na hindi natin gustong maalis. Hindi tayo flexible, hindi tayo pliable. Okay, so sin is the added substance that turns our pure gold into an alloy, hardening our hearts. Yan mga kapatid, no? So ang kasalanan ang dumaragdag na substance sa atin upang ang ating puso, ang ating pure heart or katumbas ng pure gold ay magkaroon ng alloy. At ito ang nagpapatigas sa ating puso. Yung alloy or yung mixture ng ibang substance ang nagpapatigas ng ating puso. Ayan. So ang kakulangan mga kapatid ng tenderness ng ating puso ang nagki-create mga kapatid para tayo ay maging insensitive. Upang ito ay maging hadlang ng ating abilidad o kakayanan na duminig ng tinig ng ating Panginoon. So, unfortunately, mga kapatid, ang sabi nga mga kapatid, ngayon, ang ating kalagayan mga kapatid o ang kalagayan ng karamihan ay nagsusuot sila, meron silang form ng godliness, subalit ang kanilang mga puso, mga kapatid, ay hindi tender, hindi malambot. So, hello Sister Ruth and Sister Ningning. So, gayon mga kapatid ang nangyayari. So, nandoon tayo mga kapatid sa form of godliness, pero ang ating mga puso mga kapatid ay hindi lumalambot. Na hindi nag-aalab para sa ating Panginoon. Ang kanilang mga kapatid, mga puso ay naging napakalamig. Self-love, ang sabi dito mga kapatid, no, na ang hinahanap lang ay ang sariling pleasure, comfort, and benefit. So, sabi nga ng author natin mga kapatid, no, supposing that godliness is a means to personal gain, no? Para bagang inaakala natin mga kapatid na ang godliness ay isang paraan para sa sariling kapakinabangan. Okay? So, hinahanap lang natin mga kapatid, ang sabi ay ang mga benefits ng mga promises ng ating Panginoon. Unknowingly or conveniently, ine-exclude natin mga kapatid ang promiser himself. Yung nangako sa atin. Alalahanin natin si Abraham, muli yung sinabi ko kanina, nang itry siya ng Panginoon kay Isaac kung ang kanyang puso ay talagang hindi lamang doon sa kanyang mga pangako na ipinangako ng Panginoon sa kanya o talagang nagmamahal siya sa Panginoon. Okay, so kaya tayo dumadaan mga kapatid sa wilderness ng buhay ay dahil din doon sa gayong purpose ng ating Panginoon. So ang James 1:27 ay nagsabi mga kapatid, no, pure and genuine religion in the sight of God the Father means refusing to let the world corrupt you. No? Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Yan ang King James Version. To keep themselves unspotted from the world. Okay. So, si Jesus mga kapatid, no, sa kanya mga kapatid, pagbabalik, ang kanyang babalikan mga kapatid ay yung holy, without spot, blemish na church mga kapatid, or any such impurity. At ito ang sinabi niya mga kapatid sa Ephesians 5:27. Kinakailangan tayo ay maging spotless, blameless, at walang wrinkles. Yan pa ang sinabi mga kapatid, no? Ang church mga kapatid o mga tao na kung saan ang puso mga kapatid ay hindi na pollute ng makamundong mga kaparaanan. So another characteristic ng gold mga kapatid ay resistance to rust or corrosion. Ayan mga kapatid, no?
ang corrosion, mga kapatid, no, i-explain ko nga sa inyo mula sa dictionary, mga kapatid, ang ibig sabihin ng corrosion: a process in which a solid, especially a metal, is eaten away and changed by a chemical action. So, yun ang definition, mga kapatid, mula sa dictionary ng word na corrosion. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, kinakain, mga kapatid, ang solid metal sa process ng pagpupurify ng gold. At ito ay ito, mga kapatid, ang nagbibigay daan upang maalis yung impurities na nakalakip doon sa gold, upang ito ay alisin at maging pure. Okay, so ang sabi, mga kapatid, no, sorry, kahit ng ibang metals, mga kapatid, ay nawawala ng kinang, kagaya, mga kapatid, daw ng brass. Ang brass, mga kapatid, kasi kapag titingnan mo, parang meron siyang kulay gold, di ba? Ito, mga kapatid, ay combination ng copper at saka zinc. At yung kulay ng brass, mga kapatid, na para siyang gold, ay hindi kagaya ng gold na kumikinang. Madali itong ma-tarnish. Ibig sabihin ay mawala ng kinang. Okay, so meron siyang appearance ng gold, pero hindi nagpo-possess, mga kapatid, ng pagiging gold talaga. So, ang sabi, mga kapatid, ng ating author, in the church, we have brass vessels. No? Those who have the appearance of gold, but they are not. Meron silang appearance ng ginto, pero hindi naman sila ginto. Ayan, mga kapatid, which is true, mga kapatid, no? Kapag tinignan tayong lahat, mga kapatid, para tayong lahat ay gold. No? Pero kapag tayo nasusubok, mga kapatid, doon napapatunayan nawawala ang ating kinang. Yan. So, ang Malakay 3:18 ay nagsabi, mga kapatid, then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. At kitang-kita natin to sa buhay ng Israel nung sila nasa wilderness. Ang Israel at saka Joshua and Caleb. 10 spies and Joshua and Caleb, mga kapatid, no? So, doon natin napapatunayan ang ating mga sarili kapag tayo dumarating doon sa testing ng buhay. Okay. So, patuloy nating diskussin, mga kapatid, ang refining ng gold. Ang higher percentage, mga kapatid, ng foreign substance sa gold, mga kapatid, ang nagiging dahilan upang ito ay maging matigas, at gayon din, mga kapatid, maging affected ng corrosion and corruption. Ayan, mga kapatid, no? Ito yung nagiging madaling maimpluwensyahan ng atmosphere na meron ang mundong ito na ating kinalalagyan. So, presently, mga kapatid, ang mundo, ang paraan ng mundo, mga kapatid, ay nagkaroon ng leak sa church, no? Kaya tinuturo sa atin, mga kapatid, ang carnal, ang worldly church. 'Di ba, mga kapatid, no? Kasi nagkaroon ng leak ang mundong ito, yung mga ways ng mundo sa loob ng church. Tayo, mga kapatid, ay napasok ng culture ng mundo at nawawala ang ating kinang. Di ba? Ang ganda-ganda ng karanasan natin nung first time tayo nakareceive ng Holy Ghost. Mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Love na love natin siya, na lagi tayong nagbabasa. Sabik na sabik tayo sa Sunday sa gawain ng ating Panginoon. Wala ba tayong mga Bible studies? Gustong-gusto kong mag-attend. Kinang na kinang tayo, mga kapatid. Pero dahil nag-leak, mga kapatid, ang worldliness, ang worldly ways ng mundo, mga kapatid, sa buhay natin, nawawala ang kinang. At nakikita, mga kapatid, ang impurities. So, marami, mga kapatid, ay nagiging insensitive sa bagay na ito, mga kapatid, at hindi nare-realize ang need ng purification. Ayan, mga kapatid, no? So, ang sabi nga, mga kapatid, ng Malakay 3:3 na binasa ko kanina, mga kapatid, ang Panginoon ay magpe-purge o maglilinis, mga kapatid, ng kanyang church mula doon sa influence ng mundong ito, katulad ng pagre-refine ng gold. Ayan, mga kapatid, no? At sa refining process daw ng gold, ang sabi dito, mga kapatid, sa refining process ng gold, ang gold ay gine-ground into powder. Pinupulbos, mga kapatid, ang gold. At pagkatapos, mga kapatid, ay ito, mga kapatid, ay may mixture ng substance na tinatawag na flux. Okay, ano yung flux, mga kapatid, no? Ang flux ay ang continuous change. Ibig sabihin, mga kapatid,
pinulbos mo mga kapatid yung gold na hindi pa purify, ipupurify pa nga natin, ano? So, nandoon pa yung mixture ng ibang substance. So, iga-ground natin ito into powder kasama yung mga mixture na substance. So, nag-ground din sila. Ngayon, yung dalawang yon mga kapatid ay ilalagay ngayon sa apoy, no? At i-melt siya mga kapatid, i-melt yung substance ng mixture at saka yung gold doon sa intense fire, sa napakatinding init. Ngayon, yung alloys or impurities mga kapatid ay madadala mga kapatid doon sa flux. At ito mga kapatid ay itataas nito, aangat. Aangat yan mga kapatid sa ibabaw. Hindi ba mga kapatid kapag tayo ay naglalaga ng karne, halimbawa sabihin nating beef, no? Di ba may mga impurities or baboy sabihin natin. Di ba may mga impurities, inaalis natin yan, di ba? Sinasali. Kailan yun mga kapatid nangyayari na tumataas yun mga kapatid? Hindi ba kapag napakatindi na ng kulo ng tubig? At inaalis natin mga kapatid yung mga impurities na ibinigay ng karne ng baka o baboy. O hindi ba mga kapatid? So ganun ito. Kapag pinupurify natin ang ginto, kasama ng ibang substance, siyempre, hindi pa siya purified. So kasama yung ibang substance na ang tawag doon ay alloy. Ngayon, yung flux na magdadala mga kapatid doon sa mga impurities na yon, ihahatid niya ang mga impurities na yon sa ibabaw. Ayan. At pagkatapos nun mga kapatid, madali nang maaalis ang mga bagay na yon, yung mga impurities na yon. Samantalang ang gold mga kapatid nananatili sa ilalim. Ayan mga kapatid, no? So, yung impurities, yung dross mga kapatid, kagaya ng copper, iron, zinc, combined mga kapatid with flux ay natatanggal ngayon. O, ayan mga kapatid. Kaya, kailan nangyayari yon? Doon sa intense fire. At madali nyo akong makukuha mga kapatid doon sa illustration ko na naglalaga tayo ng karne. At nakikita natin mga impurities na pumapaibabaw at sinasandok nga natin yon mga kapatid, no? At kung minsan ako ginagawa ko, hinahango ko pa yung beef sa ibang kaserola at para mahugasan ko ay yung aking pinaglagaan ng karne. So kung yun pa rin ang gustong gamitin, lilinisin ko yun, ibabalik ko yung karne doon sa malinis na kaserola na wala ng impurities. So, alam ko makukuha nyo na yon. Isaiah 1:25 and 26, ang sabi niya, "Now I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross and take away all your alloy. I will restore your judges, leaders, as at first, and your counselors or believers as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city." Isaiah 1:25 and 26. So lahat tayo mga kapatid, darating mga kapatid sa purifying process. So, what is the fire God uses for refining us? Ang sagot mga kapatid ay 1 Peter 1:6 and 7. "In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved or distressed by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though your faith is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ." Ayan mga kapatid, no? So, ang apoy ng refining ay walang iba kundi ang trials and tribulations, which of course is the central theme of the wilderness. Kapag sinabi natin wilderness trials and testing. So, yun ang refining fire, mga kapatid ng ating Panginoon, ang wilderness upang ma-purify ang ating mga puso. So, ang init mga kapatid ang nagse-separate ng mga impurities mula sa ating mga sarili patungo sa karakter ng Diyos sa buhay natin. So, hindi natin magagawang maging kagaya ng ugali ng ating Panginoon hanggang hindi tayo dumadaan sa apoy. So, ang sabi dito, this potentially leads to holiness. O yan mga kapatid, no? So, another characteristic ng gold mga kapatid ay its purest state is its transparency.
Okay. Ang pure gold, mga kapatid, ang sabi ay kagaya daw ng transparent glass na sinasabi ng Revelation 21:21. Ayan. So, ulitin ko yun, mga kapatid, ha? Ang purity daw ng gold, mga kapatid, ay kagaya ng transparent glass. Babasahin ko ito sa inyo, mga kapatid, no? Sabi niya, once you are purified by the fiery trials, you become transparent. Yan, mga kapatid, no? Kapag tayo daw ay na-purify na, mga kapatid, doon sa mabibigat na trials, mga kapatid, sa buhay, tayo nagiging transparent. Anong ibig sabihin ng transparent? Kitang-kita, mga kapatid, no? Meron akong pakikitang illustration sa inyo mamaya. Okay, sabi niya, it is unobstructive and almost unnoticeable. Ito raw, mga kapatid, ay unobstructive, ibig sabihin unblocked. Hindi mo mahahadlangan, no? At hindi ka pansin-pansin, unnoticeable. So once we are refined, the world will see Jesus sa atin, mga kapatid, no? Kapag tayo na-refine na, ang Panginoong Hesus makikita na sa buhay natin. Kapag tayo transparent, okay, ganito ang tao, mga kapatid, na transparent. Sinasabi nito ang totoo, hindi siya nagsasalita sa hangin, no? Iniingatan niya ang kanyang sinasabi, nagiging a man and woman with word of honor. Yan tayo, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng integrity, kagaya, mga kapatid, ni Job, at walang itinatago. So, at ang mundo, mga kapatid, ang mga tao makakapansin sa atin ito. So, yun ang ibig sabihin ng transparency, na ang Panginoon, mga kapatid, ay lumalakip na sa atin. Hello, Sister Truda and Sister Juliet. Thank you for watching. Okay, so ang sabi, mga kapatid, Isaiah 48:10 and 11, I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering. I will rescue you for my sake, yes, for my own sake. I will not let my reputation be tarnished. Ano yung tarnished? Mawalan ng kinang. And I will not share my glory with idols. So, hindi ko ibibigay ang aking kalawalhatian sa mga idols. Okay, so ang apoy, mga kapatid, or furnace is affliction. So, ang apoy, mga kapatid, or yung furnace, mga kapatid, na pinaglalagyan ng gold para siya ay isalang doon at i-purify sa napakainit na apoy, ay walang iba kundi yung mga affliction natin, mga paghihirap natin, mga kapatid, no? Hindi ito physical fire. Hindi yung ilalagay ka talaga sa apoy para ikay masunog. Hindi yon, mga kapatid, no? Kundi ito ay ang mga trials at testing sa buhay natin, na kagaya ng ginto, mga kapatid, ay doon sila na purify or silver. So, ang ating mga trials, ang intense heat, mga kapatid, na nagse-separate sa mga impurities, mga kapatid, upang ang precious ay mahiwalay sa vile, sa masasama. Ayan. God does not remove them against our will. Hindi raw ito ginagawa ng Panginoon, na ang pag-aalis ng mga impurities ay hindi ginagawa ng Panginoon sa atin na laban sa ating kalooban. Ayan, mga kapatid, no? So, ito yung sinabi kanina ni Apostle Paul sa kay Timothy sa 2:21, no? Na binasa ko yung kanina. So, ang sabi, mga kapatid, ng 2 Timothy 2:21, sabi niya ito. Gusto niyo ulitin ko? Sabi niya, but in a great house there are only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from sin and iniquity, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Ano sabi? Therefore, if anyone cleanses himself. So, ang ibig sabihin, tayo, mga kapatid, no, ang gumagawa, sapagkat hindi gagawin yun ng Diyos ng laban sa ating kalooban. Ganyang ka-gentle ang ating Panginoon, mga kapatid, no? Hindi siya nanghihimasok sa buhay natin kung ayaw natin. So, kaya ang gusto niya, yung ginugusto rin natin. So, upang ang tao, mga kapatid, ay malinisan sa kanyang sarili, kinakailangan, mga kapatid, ay isang ayon sa sarili din nating kalooban. Kung gusto natin, mga kapatid, na maging just, mga kapatid, o justify or make excuses and continue to allow flaws, no? Magpatuloy tayo doon sa mga pagkakamali na pumipigil sa atin, hindi pipilitin tayo ng Diyos para ma-release ang kasamaan sa atin. So, ang process ng suffering, mga kapatid, ay
hindi magkakaroon ng kabuluhan. Mawawalan ng kabuluhan ay yung process ng suffering. Kaya dumarating man ang suffering sa buhay mo, pero hindi mo gusto ang process ng Panginoon para ma-purify ka, so mawawalan yun ng kabuluhan. Sayang, hindi mo makikita yung magandang bagay na nasa unahan pagkatapos ng purification, sapagkat ang gold ay nagiging pure gold pagkatapos, mga kapatid, na idaan siya sa intense fire. So purification on the highway of holiness is a constant, ongoing, and often painful process. However, knowing its yield, mga kapatid, ay nasa sa atin kung gusto nating i-welcome yon. Okay, so ang sabi, mga kapatid, na Apostle Paul, pursue holiness without which no one will see the Lord. Follow holiness without which no man shall see the Lord. Yan ang sinasabi, mga kapatid, ng Hebrews 12:14. Okay, so ang sabi nga, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya hanggang hindi ito napupurify, hindi natin makikita ang Diyos. So, ang sabi, mga kapatid, ni David, how can I know all the sins lurking in my heart? Lurking means natatago sa ating mga puso. Paano ko malalaman ang mga kasalanan na natatago sa aking puso? Cleanse me from these hidden faults, sabi ni David sa Psalms 19:12. So, ito nawa ay maging ating pag-iyak sa ating Panginoon, ang ating hingin sa Diyos, mga kapatid, na i-purify ang ating mga puso at alisin niya ang mga impurities na nakatago, mga kapatid, mula sa ating mga mata. Hindi natin nakikita. So, ang Panginoon ang nakakaalam ng innermost na pagkaisipan, mga kapatid, at nasain ng ating mga puso, sabi ng Hebrews 4:12, no? So, minumungkahi sa atin, mga kapatid, sa pag-aaral na ito, kung papaano natin dapat nakilalanin at i-welcome ang spiritual time and season natin sa wilderness. At ang fiery trials, mga kapatid, na dumarating sa atin ay hindi maging daan upang tayo ay magalit or i-blame natin ang iba. Subalit, ang tingnan natin, mga kapatid, ay yung purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo ay nandoon. I-examine daw natin ang ating mga puso at pabayaan natin, magpaubaya tayo sa Diyos na alisin ang lahat ng karumihan, kasamaan na upang tayo, mga kapatid, ay maging precious. Ayan, mga kapatid. Ang sabi ng 1 Peter 1:16, you must be holy because I am holy. Okay? So, tandaan natin, mga kapatid, ang refinement ay nagpapatibay, nagpapalakas doon, mga kapatid, sa mga mabubuti na at naglilinis, nag-aalis, mga kapatid, ng mga bagay na nagpapahina sa atin o nagpaparumi sa atin. So, welcome His refining so that you might be a vessel of honor, able to beautifully and transparently show His glory. Okay, ipakikita ko sa inyo ang isang bagay na sinabi ko kanina, mga kapatid, na kapag purify ang ating puso, tayo ay nagiging transparent. At ang tayo mismo sa ating sarili, mga kapatid, ay hindi na napapansin. Kung hindi si Jesus na nasa sa atin, sapagkat naging transparent tayo. So, ito ang bibigay ko sa inyo halimbawa. Okay, pakikita ko muna sa inyo bago ko kayo ibabalik. Ayan, mga kapatid, no? So, meron ako niyan, mga kapatid. Nakikita nyo yan? Yung boat sa loob ng bote. So, kapag tinignan natin ang boating yan, mga kapatid, no? Ang hahangaan natin yung boat na nasa loob ng bote, hindi ba? So, nandoon siya sa isang transparent na glass. Okay. So, yung glass na yan, mga kapatid, yan tayo. At yung boat doon sa loob, yun ang nasa ating pagkatao. So, kapag tayo ay napupurify, ang sabi, mga kapatid, tayo nagiging transparent. At ang purification na ginagawa ng Panginoon sa atin ay inalis niya ang lahat ng kasamaan, impurities, upang makita si Jesus na nasa buhay natin. Okay, so ipagpalagay natin, mga kapatid, yung boat na yon ay si Jesus na nasa sa atin. At tayo ang boating yan. So, sapagkat tayo ay na-purify, naging transparent tayo. Kaya, dahil tayo transparent na, makikita na ngayon si Jesus sa buhay natin. Okay? So, sana maintindihan niyo mabuti ang ating pag-aaral sa pamagitan ng illustration na yan.
Okay, so sana nakatulong nyo ng malaki sa inyo mga kapatid, no? At dyan nagwawakas ang ating pag-aaral ngayon. At huwag natin katakutan ng wilderness. Meron palang magandang bagay mga kapatid sa wilderness. At ang ating pag-aaral nito, God, where are you? Ay doon natin siya makikita. Ang kailangan lang natin, ilapit lang natin lalo ang ating mga sarili sa Panginoon, isubmit natin sa Kanya, sapagkat doon sa wilderness lumilikha ng superhighway ang Panginoon para sa buhay natin. Okay? Hayaan natin gumawa ang Panginoon sa buhay natin upang kung ano ang pangarap ng Panginoon na mangyari sa atin o ano tayo maging sa pangarap niya, mga kapatid, ay mangyari sa atin. At kung tayo nangangarap para sa Kanya, mga kapatid, kinakailangan natin ang refining process. Kagaya ng gold. O sabihin na natin, maging gold na lang tayo kung ano man. At ang mahalaga, na purify tayo at maging ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid? So, God bless you mga kapatid. Alam nyo, inspire ako sa lesson natin ito at gustong-gusto ko yung purifying process mga kapatid ng Panginoon sa gold compared sa pag-redefine niya mga kapatid sa ating mga buhay. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Salamat sa inyong lahat, sa inyong matyagang pakikinig sa akin. At sana mga kapatid ay patuloy na ito ay magsilbing inspirasyon natin. Maalaala ninyo mga kapatid ang mga lesson na ito sa God, where are you? Kapag tayo mga kapatid o kayo ay dumadaan sa mga trials or testing sa buhay. Ang meaning noon ay yun ang process ng Panginoon para ikaw ay ma-purify or ako'y ma-purify. So, God bless you mga kapatid at maraming salamat sa inyo. Gayon din lalo sa ating Panginoon. Sister Sally, Sister Josephine Galang, thank you for watching. Amen. Hallelujah. Kumusta sa inyo? At Happy New Year. So, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Thank you sa flowers, Sister Sally. Amen and amen. Hallelujah, Sister Eunice. Okay, Sister Maria, thank you for the wilderness of life to put us in the right direction in God's will. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Vicky. At God bless you, mga kapatid, no? Amen. Thank you, Jesus. So tayo magpasalamat ng sama-sama sa ating Panginoon, mga kapatid, at tayo manalangin. Praise God. Dear Jesus, muli, Panginoon, O God, Lord, hallelujah, kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong mga kabutihan sa amin. At sa mga huling panahon na meron kami sa paglilingkod sa iyo, salamat sa lessons na ito, Panginoon, upang hindi kami, Panginoon, matakot kung nandyan, Panginoon, ang wilderness na pagdadalhan mo sa amin kung iyon ang kailangan. At ang aming mga buhay, Panginoon, lalo na ang aming mga puso ay ma-purify, Panginoon, maging transparent upang ang makita sa amin, Panginoon, ay ikaw. Sapagkat kung papaanong sinasaysay ng aming mga labi, Panginoon, ang iyong pangalan, at kami nagte-testify, Panginoon, gayon nawa, O Lord God, hallelujah, makita sa buhay namin sapagkat ang puso namin, Panginoon, ay ikaw ang nilalaman. I-bless mo po kaming lahat, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, at patuloy mo kami, Panginoon, pagpalain pa. I-bless mo ang mga viewers, Panginoon, at patuloy kang magpala sa mga buhay nila, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon, O God, ang aming mga pangunawa na laging makaunawa sa mga lessons na inihahatid mo sa amin upang ikaw, Panginoon, O God, ay i-bless din namin, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka ma, iparating mo ang mga message na ito sa makapal na bilang ng tao na nangangailangan ng tulong mo, Panginoon God, at pangunawa kapag sila, Panginoon, ay nasa testing ng buhay. Kaya maraming salamat sa iyong mga turo, Panginoon. Ikaw ang aming master teacher, Panginoon, at tunay na pinagpapasalamat namin yaon. Salamat din, Panginoon, kay John Beaver. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa kanya, sa kanyang family, sa kanyang mga anak, Panginoon, Lord God, hallelujah. At patuloy mo, Panginoon, i-bless ang kanyang ministry, Panginoon God. At salamat, Panginoon, na ang kanyang mga books ay mayroong anointing na nagbubuhat sa iyo. At ito, Panginoon, ay nagiging blessing sa aming lahat, Panginoon, na mga anak mo. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, Lord, hallelujah, na ibinabalik po namin at ibinibigay sa iyo lamang pong nag-iisang pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen and amen and amen. Amen. So, thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. At ako po'y magpapaalam na ingatan ninyo ang inyong mga sarili lagi, mga kapatid. Amen. Babay na po.